Ang Boston Celtics ang defending champion sa 2025 season. Nasa Denver Nuggets naman ang reigning MVP, si Nikola Jokic. Halos walang nabawas sa core player ng Boston. Andun pa rin si Tatum, Brown, Holiday, White, Porzingis, andun pa si Horford. Kung ano ang lineup ng Boston last year, ganun pa rin. At based kay Jason Tatum, ang Denver Nuggets lang ang kayang tumapat sa Celtics. Malaki din ang panghihinayang ni Jason Tatum na tinalo ng Minnesota yung Denver Nuggets nung nakaraang playoffs. Akala kasi ni Tatum yung Nuggets na ang makakatapat nila sa finals. Ang Nuggets din ang tanging cross-conference team na nagpahirap sa Boston noong nakaraang taon. Tinalo sila ng 2 beses at 2 beses din nag-struggle noon si Tatum versus Nuggets. Si Jason Tatum may career average na 23.7 rebounds at 3 assists per game, 46% sa field at 37% sa 3-point area. Sa matchup nilang dalawa ni Jokic, lamang lang siya ng isang panalo. Isang beses lang silang hindi nagtapat sa kanilang karir since pumasok si Tatum sa NBA. Si Jokic nag-a-average naman versus Celtics ng 25 points, 11 rebounds at 7 assists per game. Si Tatum naman versus Denver Nuggets, meron o walang Jokic, meron siyang 21 points, 5 rebounds, 6 assists, 44% sa field at 28% sa 3-point area. Base pa kay Tatum, gusto niyang makatapat in the future ang Nuggets sa NBA Finals. Ito pa rin kasi yung mas exciting na matchup base sa kanya. Sa preseason, makakatapat agad ng Celtics yung Denver. Ang Celtics all-in pa rin sa 2025 kasi halos walang nabawas sa kanila, meron pa nga nadagdag para sa second unit. Ang Denver naman kahit andun pa si Westbrook, hindi na siya katulad ng dati. Kailangan pang humanap ng pamalit ng Nuggets para kay KCP. Pero sa Nuggets din, andun pa yung 4 nilang core players. Nasa West pa yung Denver at nagpalakas yung ibang mga teams dun. Nasa 12 pa ang mga playoff contender para sa West. Si Jamal Murray hindi pa alam kung makakabawi agad sa 2025. Since kapag playoffs talaga dun siya namamayagpag. Aminado din kasi yung mismong team owner ng Nuggets na during playoffs hanggang Olympics, injured pa si Jamal Murray. Ang anak naman ni Tina na si Ja Morant sinabing si Zach Edey ang magiging Rookie of the Year ngayong season. Na-impress kasi siya sa kanilang big man na best player din sa college. Sa buong karir ni Morant, meron siya nakasamang big man doon. Si Jonas Valanciunas na pinalitan ni Steven Adams, ngayon naman ang pumalit si Zach Edey. Effective kasi si Morant kapag may kasamang legit center dahil na din sa mga screen at pick and roll. Fine in the West ulit ang Memphis sa 2025 season. Pero actually hindi naman si Morant ang misabi nun. Yung former NBA player at analyst na rin ngayon na si Festus Ezeli. Base kasi sa kanya, si Morant ang kaya magdala sa isang team patungong top seed. Makukuha ulit ng Memphis yun para sa 2025 dahil babalik na siya. Andun pa rin naman sa kanila si Jaren Jackson, Desmond Bane at si Marcus Smart. Hindi lang kasi si Morant talaga nakakapagdala sa Memphis sa panalo. Sa first 20 games ng Memphis noong nakaraang taon, 6-14 record sila. Halos kompleto noon ang lineup ng Memphis bago nagkaroon ng mga injuries. Pero minus Morant at minus Steven Adams din yun. Since babalik si Morant at may kasama ulit isang legit center si Zach Edey na may assurance si Morant na Rookie of the Year agad yung kanilang sentro, mahirap kasing malaman din kung kakayanin ni Edey yung 65 or 82 games sa isang season na may interval lang na 1 to 2 days na pahinga. Yun kasi ang kalimitang issue ng player. Ang naalala ko lang, nag-iisang sinabi ni Ja Morant na nagkatotoo noong 2021. Ito yung after nila makapasok nun sa playoffs kaso nalaglag agad. Na siya ang magiging top 5 point guard sa NBA. Nung sumunod na taon, 2022 at 2023 na rin, ang Memphis ang number 2 team sa West. At si Morant ang kasama bilang top 5 point guard. Kaya noong 2023, ang lakas loob no ni Morant na sabihin na fine in the West at Boston lang yung inaalala. Kaso ngayon yung Celtics, ang gustong makatapat naman ay Denver Nuggets.